Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang ilan sa mga bagay na gustong gawin ng tao na hindi biblikal. May mga bagay na ginagawa ng tao na hindi ayon sa Biblia. Ito ay dahil sa kanilang mga sariling pagnanasa, maling turo, limitadong pagkakaunawa sa salita ng Diyos, o dahil lamang sa paniniwala nila na hindi naman ito mabigat para sa Diyos. Mahalagang malaman ang mga katotohanan tungkol sa mga salita ng Diyos upang maunawaan ang kahalagahan nito para sa ating pangunahing gabay sa paglakad sa pananampalataya. Narito ang mga bagay na gustong gawin ng mga Kristiyano na hindi biblikal. Number 1. Astrolohiya at horoscope. Ang astrolohiya ay ang sinaunang paniniwala na ang kapalaran ng isang tao ay matatagpuan sa pattern ng mga celestial body tulad ng araw, buwan at mga bituin sa oras ng kapanganakan ng isang tao, habang ang horoscope naman ay isang uri ng prediksyon o hula na batay sa astrolohiya na nagtatangkang ilarawan ng kapalaran ng isang tao sa pang-araw-araw. Ang mga ito ay ginagamit na paniniwala para sa karunungan na higit sa kanilang sarili at direksyon para sa hinaharap. Ang astrolohiya ay hindi nakakalugod sa Diyos dahil mas umaasa ang tao sa pamamagitan ng mga planeta at bituin na dapat sana ay sa kapangyarihang pag-aari ng Diyos lamang, dahil mas sinisikap ng tao na hanapin ang kalooban ng Diyos sa ibang paraan. Maraming tao rin ang sumasamba sa mga bituin at kalangitan sa iba't ibang paraan, mula sa pagdarasal hanggang sa pagsasagawa ng mga ritual. Ang Diyos ay patuloy na nagbabala sa mga astrolohiya o manghuhula ng kapalaran ng tao sa pamamagitan ng posisyon ng mga bituin sa kalawakan, at noon pa man sa lumang tipan, pinagbawalan na din ng Diyos ang mga Israelita na sambahin o paglingkuran ang mga bagay na nasa kalangitan. Sa Isaiah chapter 47 verse 13 to 14, wala kang magagawa sa kabila ng maraming payo sa iyo. Patulong ka man sa inaasahan mong mga astrologo, sa mga taong humuhula ng mangyayari bukas, batay sa kalagayan ng kalangitan at mga bituin. Sila'y parang dayaming masusunog, kahit ang sarili nila'y hindi maililigtas sa init ng apoy, sapagkat ito'y hindi karaniwang init na pampaalis ng ginaw. Walang maitutulong sa iyo ang mga astrologo na hinihingian mo ng payo sa buong buhay mo, sapagkat ikaw ay iiwanan nila, walang matitira upang iligtas ka. Tandaan na hindi ang mga bituin o ang kalangitan ang dapat na maging batayan o luwalhatiin, kundi ito ay maging paalala sa atin ng katapatan ng Diyos at ang kanyang pangako sa atin. Ang mga bituin ay nilikha ng Diyos at sa pamamagitan nito ay ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian na gawa ng kanyang mga kamay. Ang dapat na pinagkakatiwalaan sa ating buhay ay ang manilikha ng kalangitan. Siya ang dapat na niluluwalhati at pinagmumula ng ating karunungan at nakakaalam ng kasalukuyan at hinaharap. Sabi sa Deuteronomio chapter 4 verse 19, huwag ninyong sasambahin ang araw, buwan, bituin o alinman bagay sa kalawakan na nilalang ni Yahweh para sa tao. Ang salita lamang ng Diyos, ang Biblia, ang ating tanging gabay sa ating buhay, hindi ang ano pa mang nilikha niya sa kalangitan. Number 2. Tradisyon. Napakaraming tradisyon ang hindi direktang konektado sa anumang relihiyon o pananampalataya na ginagawa ng mga tao. Ang mga ito ay kadalasang nagmumula sa kultura, kasaysayan o mga karanasan ng isang komunidad. Bilang tunay na mga Kristiyano, nangangailangan ng maingat na pagsusuri tungkol sa mga turo ng Biblia at hindi sa tradisyon. Ang mga tradisyon na sumusuporta sa mga katotohanan ng pananampalataya at hindi sumasalungat sa salita ng Diyos ay maaaring tanggapin, ngunit ang mga tradisyon na lumalaban sa Biblia o salungat dito ay dapat na iwasan. Ang tradisyon ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kabanalan ay hindi nakasalalay sa pagsunod sa mga panlabas na ritual o tradisyon lamang, kundi sa pagiging malinis ang puso at pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ang mga tradisyon ay dapat na sumuporta sa mga utos ng Diyos at hindi ito dapat na mahigitan ang mga ito. Sa Mark chapter 7 verse 8 to 9, sinusuway ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ay mga tradisyon ng tao. Sinabi pa ni Jesus, mahusay kayo sa pagpapawalang bisa sa mga utos ng Diyos para masunod ninyo ang inyong mga tradisyon. Number 3. Paniniwala at pagsasabi ng karma. Minsan naniniwala tayo sa bad karma o good karma na ito ay bumabalik sa isang tao. Ang paniniwala ng mga tao sa karma ay hindi mula sa Biblia, pero ito ay isinasama sa kultura at pananampalataya. Ito ay mula sa Hinduism o Buddhism, kung saan ang karma ay isang sentral na doktrina. Ang karma sa pinakasimpleng paliwanag ay ang sanhi at bunga. Ibig sabihin, ang bawat aksyon, salita at pag-iisip ay may resulta. Kung gumagawa ka ng mabuti, makakatanggap ka ng mabuti. Kung gumagawa ka ng masama, makakatanggap ka rin ng masama.
Sa Buddhism, ang karma ay maaaring makaapekto sa iyong susunod na buhay na tinatawag na reincarnation. Pero dahil Biblia ang ating batayan, hindi tayo dapat na maniwala sa mga karma. Sa Biblia, ang Diyos ang hahatol ng makatarungan sa bawat tao ayon sa kanilang mga ginawa. Ang mga mabubuting gawa ay gagantimbalaan, samantalang ang masasamang gawa ay may kaakibat na parusa. Ito ang pagpapala at sumpa na ipinangako sa mga taong sumusunod o lumalabag sa mga utos ng Diyos. Sa Deuteronomy chapter 11 verse 26 to 28, sa araw na ito, binibigyan ko kayo ng pamimilian, pagpapala o sumpa. Pagpapala kapag sinunod ninyo ang kanyang mga utos, ngunit sumpa kapag sumamba kayo sa ibang Diyos sa halip na sumunod sa kanyang mga utos. Mahalagang tandaan ang gantimpala at parusa ay naiiba sa konsepto ng karma. Sa Biblia, ang gantimpala at parusa ay nagmumula sa Diyos, samantalang sa karma, ang mga bunga ay resulta ng likas na batas ng sanhi at bunga. Number 4, paniniwala sa mga pamahiin. Maraming iba't ibang uri ng pamahiin sa mundo na ginagawa ng mga tao. Ang mga pamahiin ay nakabase sa isang ignoranteng paniniwala na may kapangyarihang di umano ang mga bagay-bagay. Maaaring akala natin ay harmless at walang masama kung susundin, pero ito ay nakakasira sa pananampalataya natin sa Diyos. Imbis na maniwala sa pamahiin at gawa lamang ng mga tao, dapat tayong magtiwala sa ating nag-iisang Diyos. Ang mga ganitong uri ng gawain ay lubhang mapanganib dahil binubuksan nila ang isip ng mga nagsasanay nito sa mga gawain at impluensya ng demonyo. Nagbabala ang Diyos at ang sino mang naniniwala at gumagawa sa mga pamahiin at iba pang mga mahika ay karumal-dumal sa Panginoon at kinasusuklaman niya. Sa Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12, huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae o nanguhula o nagmamasid ng mga pamahiin o engkantador o manggagaway o engkantador ng mga ahas o nakikipagsanggunian sa masasamang espiritu o mahiko o sumasangguni sa mga patay, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon, at dahil sa mga karumal-dumal na ito ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Ang mga superstitious belief na ito ay walang silbi at isang maling mga paniniwala. Huwag hayaang ang mga pamahiin at filosofiya ng tao ang maging dahilan para mailigaw ang ating tunay na pananampalataya sa Diyos. Walang anumang nagaganap sa mundo na labas sa walang hanggang kapamahalaan ng Diyos. Siya ang nagpapahintulot na gumagawa sa lahat ng bagay. Ang ating pananampalataya ay dapat nakatuon lamang sa nag-iisang tunay na Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa Colossus chapter 2 verse 8, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmumula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundong ito. Paglalasing. Pinagbabawalan ng mga talata sa Biblia ang mga tao na lumayo o umiwas sa pagpapakalasing. Ang pagpapakalasing ay maraming masamang epekto at tunay na hindi nakakalugod sa Diyos. Maaaring makasira ng buhay ang labis na paglalasing na maaaring maging dahilan ng pagkakasala at pagkatisod ng Kristiyano. Ang paglalasing ay itinuturing ng isa sa masamang asal na nagdudulot ng hindi magandang desisyon at mga problema sa buhay. Ang mensahe ng Biblia ay nagpapakita ng halaga ng pag-iingat at pagkontrol sa sarili at ang pagnanais na mamuhay sa isang paraan na nagbibigay ng karangalan sa Diyos. Inuutusan tayo na huwag pahintulutang ipaalipin sa anumang bagay ang ating katawan, ngunit sa halip ay mapuspos ng espiritu. Sa Efeso chapter 5 verse 18, huwag hayaang maglasing sapagkat sisirain lamang niya ng inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng espiritu. Dahil sa ganitong prinsipyo, napakahirap para sa isang Kristiyano na sabihing umiinom siya ng alak para sa kaluwalhatian ng Diyos o iba pang nakakahumaling na kasalanan at pag-uugali at hindi tayo magmamana ng kaharian. Sa Galatia chapter 5 verse 19 to 21, at ang mga gawa ng laman ay hayag na ito ay pakikiapid, karumihan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, alitan, paninibugo, galit, pagkahati-hati sa mga pagtutunggali, mga paglalasing, mga kasayahan at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo, gaya ng aking sinasabi sa inyo noon, na ang mga gumagawa ng mga ganitong bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Mga kapatid,
Ilan lamang ito sa napakarami pang mga makamundong mga gawain na gusto ng tao na gawin, at ang isa sa mga pinakadakilang kaloob na ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan ay ang banal na Biblia. Ang mensahe ng Biblia ay napakahalaga sa paggabay, pag-iingat at kontrol sa ating sarili. Naisin natin na mamuhay sa isang paraan na nagbibigay ng karangalan sa Diyos sa pamamagitan ng gabay ng salita ng Diyos. Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.